Noong araw, sina Betty at Dan Broderick ay maituturing na picture-perfect na mag-asawa na palaging agaw pansin sa mga engrandeng cocktail party sa California. Hanggang sa magtapos ang kanilang higit 16 na taong pagsasama nang i-hire ni Dan ang isang bata at magandang dalaga na kinalaunan ay kanyang nakarelasyon at naging pangalawang asawa. Mula noon ay nagsimula ang away sa pagitan ng ex-husband and wife na mas lalong gumulo nang makisali pati na ang bagong bride nito. Dahil sa mga pang-aabusong natanggap ni Betty mula sa mag-asawa, hindi na ito nakapagtimpi at inilagay na sa kanyang sariling mga kamay ang batas. Pinatay nito ang bagong kasal sa mismong higaan ng mga ito. Ano ang nagtulak sa isang mapagmahal at ulirang inang si Betty upang gawin ang double murder? Ang kasong ito ay itinuturing na isa sa pinakamalalang divorce na naganap sa American history. Kahit nangyari pa ito noong 90s, hanggang sa kasalukuyan ay mainit pa ring pinagdedebatihan kung si Betty nga ba ay isa lamang kawawang biktima ng pisikal at mental na pang-aabuso o isang cold-blooded murderer. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Betty Broderick Murder Case. Ipinanganak si Elizabeth Ann Bisceglia o Betty noong November 7, 1947 sa Bronxville, New York. Siya ang panganay sa 5 magkakapatid. Ginawa ang lahat ng kanyang mga magulang na sina Frank at Marita upang mabigyan ng magandang buhay at mapalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Ehemplo ni Betty ng pagiging mabuting may bahay ang kanyang ina. Nung siya ay 17 years old, nakilala nito ang isang gwapong binata sa isang football game sa Indiana nang ito ay bumisita sa isang kaibigan. Siya si Daniel Broderick III na noon ay 21 years old. Nang bumalik si Betty sa kanilang lugar, pinapadalhan ito ng liham ni Dan. Hanggang sa tinatawagan na siya nito sa telepono at pinupuntahan sa kanilang bahay para suyuin. Noon ay nag-aaral si Dan ng medisina sa Cornell Medical College. Madaling nahulog ang loob nila sa isa't isa dahil na rin sa pareho nilang mga katangian. Ambisyoso, matalino at mahilig tumawa. Halos pareho din sila ng background at tugma rin ang kanilang mga pangarap sa buhay gaya ng kayamanan, social standing at malaking pamilya. Pero ang pinakapangarap ni Betty ay ang maging isang ina at nangako si Dan na ibibigay nito ang buwan sa pinakamamahal. At matapos nga ang 3 taong pagiging magnobyo, ikinasal sa pamamagitan ng isang magarbong seremonya sina Betty at Dan sa Immaculate Conception Church noong April 12, 1969. Nag-honeymoon sila sa isang cruise sa Caribbean at nanirahan sa New York. Masaya ang pagsasama ng dalawa. Lalo na nang malaman nila na buntis na si Betty sa kanilang unang anak. Si Betty ay tumatanggap ng iba't ibang uri ng trabaho para matustusan ang asawang nag-aaral. Nagtrabaho ito bilang teacher at babysitter. Noong 1970 ay ipinanganak ang panganay nilang si Kimberly. Nang sumunod na taon ay nabuntis muli si Betty at isinilang naman si Lee noong 1971. At makalipas ang 1 taon, nabuntis na naman ito. Pero sa kasamaang palad ay namatay ang baby dahil sa premature labor ilang araw matapos ang pagkapanganak rito. Ayon sa memoir ni Betty, sa kabuuan ay umabot ng 9 na beses ang pagbubuntis nito sa loob ng 10 taon. Ayaw umano ni Dan na gumamit sila ng birth control. Ang ilan dito ay ipinalaglag, nakunan o namatay pagkasilang. Nang makapagtapos si Dan sa kanyang pag-aaral ng medisina, hindi na nito gustong ituloy ang training para sa pagiging doktor. Sa halip ay nagdesisyon itong magbago ng career at maging medical malpractice attorney. Kaya naman nag-apply at natanggap si Dan sa Harvard Law at doon ay nag-aral. Noon ay lumipat na ang kanilang pamilya sa Massachusetts. Muli ay nagsikap na naman sa pagtatrabaho si Betty para sa pag-aaral ng asawa. Dumating sa puntong kailangan nitong tumanggap ng 5 uri ng trabaho upang panustos sa mga pangangailangan. Nagtinda ito ng Tupperware at Avon habang nagbabahay-bahay, bit-bit ang kanyang baby. Sa paniniwala ni Dan, mahalaga ang kanyang image bilang attorney, kaya nagsimula itong bumili ng mamahaling damit
habang sina Betty at ang mga bata ay bumibili ng kanilang kasuotan sa second-hand o discount stores. Noong 1973, muli na namang lumipat ng tirahan ang mga Brodericks sa Los Angeles para tapusin ni Dan ang kanyang summer clerkship at nagbago ang kanilang buhay noong nasa California. Hindi nagtagal nakakuha si Dan ng trabaho bilang medical malpractice attorney sa isang sikat na law firm, ang Gray Carey. Dahil bagito pa, hindi naging kalakihan ang unang mga sahod ni Dan. Pero paglipas ng mga taon ay tumaas din ang naging posisyon nito sa kumpanya. Unang tumira ang kanilang pamilya sa isang apartment complex. Matapos ang ilang buwan, lumipat sila sa Claremont, isang middle-class section sa San Diego. Makalipas ang isang taon ng pagtira rito, nagawa ng makabili ng mga Brodericks ng isang bahay sa Coral Reef sa La Jolla, isang lugar kung saan nakatira ang mga mayayaman. Dahil sa pangungumbinsi ni Betty kay Dan, nakapagtayo ito ng sarili niyang law practice at doon na gumulong ang mga pera sa mga Brodericks. Matapos ang mga sakripisyo at pagtutulungan ng mag-asawa, nagbunga ang kanilang mga paghihirap. Naging kilala sa kanilang komunidad ang mga Brodericks at na-enjoy nila ang kanilang masaganang buhay kasama ng mga socialite sa San Diego. Nakabili na rin sila ng ski condo sa Colorado, bangka, sports car at naging miyembro ng mga country clubs. Nagagawa na rin nilang magbakasyon at magbiyahe ng first class at mag-host ng mga bisita sa kanilang mansyon sa La Jolla. Napag-aral rin nila ang kanilang mga anak sa mga prestihiyosong private schools. Noong 1976, isinilang ang ikatlo nilang anak na si Daniel IV at ang bunsong si Rhett naman noong 1979. Noong mga panahong yon ay dismayado si Betty dahil halos laging wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Mas madalas pa nito kasama ang mga katrabaho kaysa sa kanyang pamilya. Dahil sa demands ng trabaho ni Dan mula sa mga hinahawakang kaso, halos gabi na ito kung umuwi at hindi na rin makasabay man lamang sa dinner ang kanyang mga anak at asawa. May mga pagkakataon rin na nagpaplano si Betty ng mga bakasyon para sa pamilya. Ngunit sa huling minuto ay bigla na lamang magba-back out si Dan. Sa kabila ng kanilang tagumpay at karangyaan, nais ni Betty ang isang pamilyang buo at sama-sama. Ngunit sa halip ay pakiramdam nito na isa siyang single parent sa 4 na anak, kaya naman nagawa niya ang kanyang unang abortion. Minsan ay umattend ang mag-asawa sa isang marriage retreat para ayusin ang kanilang mga di pagkakaunawaan at muling kilalanin ang bawat isa. Naging matagumpay ito at muling nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa sina Dan at Betty. Hanggang sa noong taong 1982, nagkaroon ng isang social function para sa mga attorney na dinaluhan ni Dan kasama ang asawa. Dito nagsimula ang unang pagsususpetsa ni Betty sa asawa nang marinig niya ito na may sinasabi sa kanyang kasamahan tungkol sa kanila umanong bagong magandang katrabaho. Hindi alam ni Dan na nakita ng asawa ang tinutukoy nitong babae. Hindi nawala sa isip ni Betty ang nasaksihan. Bagamat tiwala ito na mahal siya ng asawa at hindi nito magagawang manloko kailanman, hindi nito napigilang tanungin si Dan kung sino ang kanyang tinutukoy sa kanyang kasamahan. Hindi mawari ni Dan kung sino ang sinasabi ni Betty, bagkus ay nagkibit balikat at sinabing kalimutan na lamang ito. Pero makalipas lamang ang ilang linggo, ang babaeng ito na tinutukoy ni Dan, ang bagong hire na receptionist sa kanilang building, ay hinire naman ito para gawing personal assistant. Siya si Linda Colquena, 21 years old at dating stewardess. Isang araw noong summer, pumunta si Betty kasama ang mga anak sa isang 5 linggong camping trip. Kagaya ng dati, hindi na naman nakasama si Dan at dumalaw lamang sa kanila ng isang beses. Nang araw na kasama na nila ito, ramdam ni Betty na malamig ang trato nito at sa buong buhay niya ay noon lamang niya nakitang masyadong malayo si Dan sa kanya. Panay din ang kanilang pagtatalo. Nasaktan si Betty sa pakikitungo ng asawa sa kanya, kaya noon rin ay pinauwi na lamang niya ito sa kanilang bahay. Pagbalik mula sa trip, umattend naman sila sa isang kasalan sa Newport Beach. Pero tila iba ng Dan ang kaharap ni Betty. Pansin nito na masyado na itong mapamintas, deretsahan at pagalit magsalita.
Habang nasa biyahe papuntang kasalan, bigla na lamang siyang sinabihan ni Dan na naboboard na ito sa kanyang buhay at pati na kay Betty. Diretsahan siya nitong sinabihan ng mataba, boring at hindi na niya mahal. Labis na nasaktan si Betty sa pang-alipusta na narinig sa bibig ng asawa. Umiiyak na tinanong niya ito kung mayroon ba itong affair. At mariin namang itinanggi ni Dan ang paratang ni Betty at bagkus ay sinabihan pa ito ng baliw. Kinalaunan ay nalaman na rin ni Betty na kinuha ni Dan si Linda bilang empleyado. Ikinagalit ito ni Betty at ipinag-utos na tanggalin niya ito sa trabaho. Tinutulan ito ni Dan at sinabing desisyon niya ang masusunod. Noon ay mas lalong lumalakas ang kutob ni Betty na may hindi tamang ginagawa ang asawa. Ngunit dahil walang ebidensya, pilit inilagay ni Betty sa kanyang isip na baka may midlife crisis lamang ang asawa at lilipas din ito. Ngunit ang lingid sa kaalaman ni Betty, marami na sa kanilang kakilala ang nakakakita kina Dan at Linda na parating magkasama habang nagla-lunch at naglalakad pa ng magka-holding hands. Bulong-bulungan na sa kanilang komunidad na mayroong extramarital affair si Dan. Noong November 22, 1983, ika-38th birthday ni Dan, naisip ni Betty na sorpresahin ito at subukang ayusin ang kanilang lumalabong relasyon. Nagpaganda ito ng husto at dala ang isang regalo at champagne. Tinungo ni Betty ang office ni Dan bandang alas 5 ng hapon para mag-celebrate. Pero pagkarating roon ay wala si Dan. Sinabi ng sekretary na umalis ito noong tanghali at hindi pa rin bumabalik. At ang kasama umano nito ay si Linda. Lalong tumitindi ang suspecha nito. Habang naghihintay, sinilip ni Betty ang office ni Linda at noon ay nasaktan ito sa mga nakita. Puno ito ng mga mamahaling furnitures at designer wallpaper. Naroon rin ang isang larawan ni Dan na nakasakay sa puting kabayo na kuha noong bago pa sila ikasal. Pagkatapos ay pumunta naman ito sa opisina ni Dan at doon ay bumungad sa kanya ang mga natitirang decorations mula sa isang small party. Naghintay si Betty hanggang gabi sa pagbabalik ni Dan, ngunit hindi na ito dumating. Nang mga oras na yon ay sobrang galit na ang nararamdaman ni Betty. Umuwi ito sa kanilang bahay ng luhaan. Sa labis na puot ay kinuha nito ang mga mamahaling damit ni Dan at sinunog sa kanilang bakuran. Laking gulat naman ito pagkarating nang makita ang aktong pagsunog ni Betty sa kanyang mga damit. Agad na sinabi ni Betty na nanggaling ito sa opisina ng asawa ngunit walang nadatnan. Pinalalayas na ni Betty si Dan at muling tinanong tungkol sa kanyang affair. Nagpaliwanag naman ito ng husto at mariing itinanggi ang paratang. Sa huli ay nagsorry si Betty sa pagsunog ng mga damit nito. Sa kabila nito, hindi kailanman ninais ni Betty na magkahiwalay silang mag-asawa. Umaasa pa rin ito na magkakaayos silang muli. Lumipas ang mga araw at unti-unting humuhupa ang kanilang mga pagtatalo. Noong December 1984, kinailangan nilang lumipat ng bahay dahil may natagpo ang crack sa foundation nito. Kaya pansamantala ay nagrenta muna sila. Nang mga panahong yon ay inakala ni Betty na umu-okay silang mag-asawa at tapos na ang fling nito sa kaopisina. Pero kabaliktaran pala nito ang nangyayari. Mas lalong lumalalim ang samahan ni Dan at Linda. Pagkaalis ng kanyang pamilya sa bahay sa Coral Reefs, patuloy pa rin pala ang lihim na relasyon ng dalawa. Noong 1985, ginulat ni Dan si Betty sa kanyang biglaang pasya na aalis na ito at bubukod dahil kailangan umano nito ng space. Noon ay bumalik ito sa kanilang family home na ipinapaayos. Kinalaunan ay sinamahan na ito roon ng kalaguyong si Linda. Ito rin ang taon na nagsampa na ng divorce si Dan at ang naging simula ng kanilang mapait na proseso ng hiwalayan. Matapos iwan ni Dan si Betty kasama ng lahat ng anak sa nirerentahang bahay, umalis ang mga ito para magbakasyon pansamantala sa kanyang pamilya. Pagbalik mula sa trip, nadiskubre ni Betty na puro dagana sa kanilang nirerentahan. Tinawagan nito si Dan para sabihin ang sitwasyon, ngunit nagsabi lamang ito ng good luck at binabaan siya ng telepono. Para turuan ng leksyon si Dan tungkol sa pagiging magulang, isa-isang dinadala ni Betty ang kanyang mga anak sa bahay nila sa Coral Reef.
Inihatid nito kay Dan sa loob ng ilang araw ang bawat bata nang walang pasabi, bit-bit lamang ang kanilang ilang mahahalagang gamit at damit. Ang hangad nito ay iparamdam sa asawa kung gaano kahirap magpalaki ng mga anak ng mag-isa. Pero sa halip ay itinago ni Dan ang mga bata. Ginamit nito laban kay Betty ang pag-iiwan sa mga anak sa kanyang bahay para makuha ang buong kustodiya sa mga ito. Hanggang sa noong fall ng taong 1985, matapos ang 16 na taong kasal, opisyal nang nagsampa ng divorce si Dan. Harapan itong nasaksihan ng socialite friends ni Betty nang ihatid sa kanya ang mga papeles habang nasa isang lunch kasama ang mga ito. Labis na kahihiyan ang naramdaman ni Betty sa harap ng kanyang mga kaibigan. Naniniwala ito na sinadya ni Dan ang paghahain ng divorce papers sa publiko mula na rin sa mga naikwekwento nito noon sa kanya. Ayon kay Dan, ang pagfa-file ng lawsuit ay isang gera. Kapag nagawa mong wasakin ang isip ng iyong katunggali, maipapanalo mo ang kaso. At iyon na nga ang nangyari kay Betty. Nagsimula na ang kaso, Broderick versus Broderick. Nagre-request si Dan ng subpoena para sa mga hearing. 3 oras ang biyahe ng lawyer ni Betty para makarating lamang sa korte. Ngunit kapag naroon na, ay biglang ikakancel ni Dan ang hearing. Ilang beses itong nangyari. Ramdam ni Betty na isa siyang biktima ng legal na sistema. Halos kaibigan ni Dan ang mga lawyer ng San Diego. Para kay Betty ay pinagtutulungan siya ng mga ito. Ginawa ni Dan ang lahat upang pabagalin ang court proceedings nang sa gayon ay mas tumagal ang proseso bago makamit ni Betty ang kustodiya ng mga anak pati na ang kabahagi nito sa 7-figure na sahod ng asawa. Nagawa rin itong pilitin si Betty na pagkasyahin ang maliit na halaga para sa monthly allowance. Samantala, nananatili kay Dan ang full custody ng mga bata. Sa kabila ng mga ito, bumili ng bagong bahay si Dan habang si Betty ay nangungupahan pa rin. Isang araw ay nagpasya si Betty na sorpresahin ang mga bata. Tinungo nito ang bagong bahay ni Dan nang walang pasabi. Pagpasok sa loob ay nakita nito sa kusina ang isang Boston cream pie. Malakas ang kutob ni Betty na kay Linda ang pie. Kaya naman sa galit, itinapon niya ito at ikinalat sa kwarto ni Dan. Ipinunas niya ito sa kama sa mga mamahaling damit at sa iba pang mga gamit nito. Pagka-uwi ni Dan galing sa trabaho, nanggagalaiti ito sa nakita. Nangako ito sa sarili na tuturuan ng leksyon na hindi niya makakalimutan ang kanyang soon-to-be ex-wife. Pinilit rin ito ni Linda na maghain na ng restraining order laban kay Betty. Noong 1986, nagkasundo si Dan at Betty na ibenta na ang kanilang bahay sa Coral Reefs. Ngunit hindi sinang-ayunan ni Betty ang presyo na itinakda ni Dan. Pinagtalunan nila ito, ngunit kinalaunan ay nakumbinsi ni Dan ng judge at nagawa pa rin itong ibenta ang property kahit na walang pahintulot ni Betty. Sa araw na ibinenta ang bahay, sinugod ni Betty si Dan sa kanyang mansyon. Wala ito roon pero nandoon ang kanilang mga anak. Nagmamakaawa ang mga ito sa ina na umalis na dahil ayaw nila ng anumang gulo sa pagitan ng mga magulang. Hindi naman nakinig si Betty sa mga anak at hinintay pa rin si Dan. Maya-maya pa ay dumating na ito at pilit siyang itinataboy paalis. Sa puot ni Betty sa ginawa ng asawa, sumakay ito sa kanyang sasakyan at saka ito ibinunggo sa pinto ng bagong bahay, dahilan para mawasak ito. Agad na tumawag si Dan ng pulis at ipinaaresto si Betty. Pero hindi upang dalhin sa presinto, kundi para ikulong sa isang mental institution. At nanatili roon si Betty ng 3 araw. Ang lahat ng ito ay lalong nagdagdag sa pagkamuhi at sakit na nararamdaman ni Betty. Bakas kay Betty ang mga dinadalang problema. Nagsimula itong madagdagan ng timbang at unti-unting nag-iba ang postura. Hindi maikakaila ang psychological effect kay Betty mula sa matindi nitong pinagdaraanan. Para kay Betty, siya ay kabaliktaran ni Dan. Isang makapangyarihan, maraming pera, maraming koneksyon at malawak ang kaalaman sa mga legal na sistema. Habang walang ibang alam na paraan si Betty para malabanan ang kanyang maimpluwensyang asawa kundi ang maging marahas. Minsan ay nanghimasok ito sa bahay ni Dan nang walang pahintulot at saka winasak ang iba't ibang gamit sa loob. Nag-spray paint rin ito at dinungisan ang kung anumang makita na pagmamay-ari ng ex-husband.
Nag-iiwan rin si Betty ng mga bayolenteng mensahe sa answering machine na para lamang sana kina Linda at Dan. Gayunpaman, ipinaparinig ito ng dalawa sa mga anak ni Betty. Nagalit ang mga ito dahil pakiramdam nila ay kagagawa nila ang nangyayari sa kanilang ina. Hindi kailanman ginusto ni Betty na marinig ng mga anak ang mga masasamang salita na para sana kina Dan at Linda lamang bilang ganti sa pagpapahirap ng mga ito sa kanya. Dahil dito ay nakaisip si Dan ng bagong paraan para makontrol ang marahas na asawa. Dinaan nito sa legal na paraan ang pagpapaamo sa ex-wife. Naghain ito ng order to show cause. Ang OSC ay isang judicial procedure kung saan si Betty ang magiging responsable sa kanyang mga masasamang ginagawa. Gaya ng pagsasabi ng mga hindi kaaya-ayang salita, pagtawag, pagmamaneho ng malapit sa bahay ni Dan, pakikipagkita sa mga bata, at marami pang iba na gagawin ni Betty na hindi magugustuhan ni Dan. Sa bawat paglabag ni Betty sa restraining order, kailangan itong humarap sa korte. 3 taon itong ipinatupad kay Betty. Humaharap si Betty sa korte para sagutin ang OSC. Sa kabila nito, hindi lamang si Dan ang patuloy na nananakit sa damdamin ni Betty. Isang araw, nakatanggap ito ng isang package mula sa hindi nagpakilalang sender. Laman nito ang ilang weight loss products at wrinkle cream ads. Kalakip ang isang note na may nakasulat na "Eat your heart out, bitch." Naniniwala si Betty na nanggaling ito kay Linda. Noong January 1989, naging opisyal na nga ang divorce ni Betty at Dan. Bilang kabayaran ay nakatanggap si Betty ng settlement na $28,000 mula sa halos 20 years nilang pagsasama. Habang halos lahat ng kanilang ari-arian ay napunta lamang kay Dan. Hindi ito matanggap-tanggap ni Betty. Hindi ito makatarungan para sa kanya. Umaasa ito na aabot sa $1,000,000 ang makukuha sa dami ng kanyang naging sakripisyo mula pa lamang nang nag-aaral si Dan hanggang sa pag-aalaga ng mag-isa sa kanilang mga anak habang si Dan ay umuubos ng oras sa pagtataksil. Pero inaprubahan ng korte ang itinakdang halaga ni Dan. Mas lalo itong nagpasiklab sa galit ni Betty. Ngunit ang pinakamasakit kay Betty ay nang tanggalin sa kanya ang kustudiya ng lahat ng kanyang anak at sa halip ay binigyan lamang ito ng visitation rights. Ni wala umanong nangyaring hearing para rito dahil nakipag-deal ng direkta si Dan sa isang judge. Dagdag pa rito nang inanunsyo ni Dan na ikakasal na silang dalawa ni Linda sa April 22, 1989. Ito ay 10 araw mula sa dapat ay ka-20 years na anniversary ni Betty at Dan. Nailathala pa sa pahayagan ang proposal nito. Sobrang sakit ang naramdaman ni Betty sa bagong revelasyon ni Dan. Dumating sa puntong nagpadala ito ng pagbabanta sa pamamagitan ng voice messages kina Dan at Linda. Ikinagalit ni Betty ang hindi pagsagot ni Dan sa kanyang mga mensahe. Stops going long enough to return my call. Left messages on the machine with the maid, with the secretary. I have very important things to ask you. You're making me mad. I'll kill you. April 22, 1989, dumating ang araw ng kasal ni Dan at Linda. Sa takot kung anong pwedeng gawin ni Betty, nag-hire ang mga ito ng security guards at pinayuhang magsuot ng bulletproof vest. Nakarating na rin sa mga kaibigan ni Dan ang pagbabanta ni Betty, kaya buong araw ring nagmatsyag ang mga ito para sa kaligtasan ng bride at groom. As pretty as Linda is, her looks are not her best quality. She has the most wonderful, pleasant, sweet disposition of any woman I've ever known. I really mean that. Matagumpay naman ang naging kasal at walang anumang bakas ni Betty. Mula noon ay nagsimula na ring pagplanuhan ng bagong kasal ang kanilang future. Ngunit hindi rin nagtagal ang inaasam na fairy tale ng mag-asawa. Dahil matapos lamang ang 7 buwan ng pagsasama, noong November 5, 1989, 2 araw bagong ika-42nd birthday ni Betty,
Pumunta ito sa bahay ni Dan at Linda bandang alas 5 ng umaga. Palihim itong nakapasok gamit ang susi ng anak na si Kim. Dumiretso ito sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog ang dalawa at nagpaputok ng ilang beses gamit ang kanyang revolver. Nagising ang mga ito at nagsisigaw si Linda na tumawag ng pulis. Doon na nataranta si Betty at binaril ang dalawa. Nagtamo ng tama sa dibdib at leeg si Linda habang si Dan naman ay tinamaan sa likod. Agad namatay si Linda sa edad na 28 years old sa tama ng mga bala. Samantalang si Dan ay nagtangka pa na abutin ang telepono para humingi ng tulong pero pinutol ni Betty ang kawad nito. At bago lagutan ng hininga, nagawa pa ni Dan na makapagsalita kay Betty at binigkas ang mga salitang "You got me, I'm dead." Pagkatapos ng nagawang krimen ay agad sumuko si Betty sa otoridad. Ang ilang taong away sa pagitan ng mga Brodericks ay nasaksihan ng publiko mula sa pagpapalabas nito sa telebisyon at dyaryo dahil na rin sa pagiging prominenteng tao ng mga ito. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalalang kaso ng divorce sa American history. Minsan pa ay kinontak ni Oprah Winfrey si Betty para sa isang interview sa kanyang show na nagpapakita ng mga masasalimuot na kaso ng paghiwalay. Marami pang naitalang panggugulo at away sa pagitan ng mga Brodericks na humantong sa 3 beses na pagkakakulong ni Betty. Sinasabing bago ang araw ng pagpatay, nakatanggap si Betty ng mga bagong batch ng legal papers mula kay Dan. Patungkol ito sa custody battle sa mga bata at nagbanta rin si Dan ng criminal charges pag hindi tumigil si Betty sa pagtawag sa kanya at pag-iiwan ng mga bastos na mensahe. Ito ang itinuturing na isa sa dahilan sa naging aksyon ni Betty sa araw ng krimen. Sa unang trial ni Betty noong 1990, ginamit nitong depensa ang pagiging isang battered wife na sa mahabang panahon ay dumanas ng mental abuse sa kamay ng kanyang ex-husband na nagtulak sa kanya na gawin ang di inaasahang krimen. A lot of this was my fault because I was old and fat and ugly and boring and stupid. And you know, he just wasn't having any fun in life anymore. If you're old, fat, ugly, boring, and stupid, you try to be younger, and you go and try to get wrinkles taken off your face that weren't even there. You try and get your teeth fixed. I tried to be perfect, absolutely flawlessly perfect for Dan Broderick. Pinaharap sa korte ang mga witness gaya ng mga anak ni Betty at mga kaibigan nito nung sila ay kasal pa ni Dan. Hati ang panig ng mga anak ni Betty. 2 sa mga ito, sina Kim at Daniel, ang humiling sa board na panatilihin sa kulungan ang kanilang ina. Habang sina Lee at Rhett naman ay nakiusap na palayain na ito. Ilan sa mga kaibigan ni Betty ang bumaliktad sa kanya. Inexaggerate ng mga ito ang mga bagay na sinabi ni Betty at pinagmukhang mga santo sina Linda at Dan. Mayroon ding ilang kaibigan si Betty na pumanig naman sa kanya. Naging mistrial ang unang paglilitis kay Betty, kung saan nagtapos ito sa hung jury dahil sa 2 jurors ang nagsabing kulang sa intensyon ang ginawa nito. Naniniwala ang mga ito na si Dan ang nagtulak upang gawin ni Betty ang krimen. Dumating sa punto na hindi na ito nakapagpigil sa sarili na gumanti. Ang tanging naisip ng isang juror ay kung bakit pa pinatagal ni Betty ang ginawa, na ibig sabihin umano ay hindi ito plinano at biglaan lamang. Kaya para sa kanya, manslaughter at hindi murder ang dapat na ihatol kay Betty. Ang ikalawang trial naman noong December 1991 ay halos katulad lamang ng nauna. Why can't they just leave me alone? Why can't they let me get control of my life and get my kids and just have a peaceful, normal life? They wanted to just drive me crazy. Iginiit ni Betty na hindi nito plinano ang pagpatay at hindi rin umano nito tinarget ang dalawa dahil madilim sa kwarto ng mga panahong yun at sobrang bilis ng pangyayari. Ang pakay lamang umano ni Betty ay takutin ng mga ito upang makinig sa kanya. At kapag hindi nila ito ginawa, ay siya ang magpapakamatay at kakalat sa kanilang kwarto ang kanyang utak. They moved and somebody screamed, "Call the police," and I said, "No!" And I just fired the gun and this big noise went off.
It all happened so fast. I'm telling you, it wasn't a thought process. Pero nang tanungin kung bakit hindi siya nagtangkang magpakamatay matapos barilin ang dalawa, sinabi nitong naubusan na umano siya ng bala para sa sarili. Pinaninindigan naman ng prosecutors na si Betty ay isang cold-hearted narcissist murderer na sadyang plinanong patayin ng kanyang asawa matapos siyang iwan nito dahil sa napahiya at bitter ito sa nangyari. Maayos umano ang lagay nito para masabing battered wife. Dagdag pa ng mga ito, habang ang mga totoong babaeng inaabuso ay makikitaan ng mga baling buto at pasa sa katawan o muka, si Betty naman ay nakakatanggap ng $16,000 buwan-buwan para sa alimony, may mansyon at sasakyan pa na nagkakahalaga ng milyones. Sa pagkakataon ding ito, inilabas ng prosecutor ang record ng usapan ni Betty at ang nooy 11 years old na anak na si Daniel sa pag-asang mahihikayat nito ang jury. Emosyonal at nagmamakaawa si Daniel sa kanyang ina. You both are separated, Mom. And he likes somebody else now. He doesn't like you anymore. And I mean, if you gotta stop saying the bad words. Why doesn't he like me anymore? Because he's sick of you. Because you guys get in all these fights. Why do we get fights? I don't know. Secretary. Even before that, you got in fights, Mom. I don't think so, Danny. See, you didn't know he was the secretary for the last 2 years we were married. Well, I live with you, but you're just making it harder for all of us that want to live over there. If you stop saying bad words, everybody will be happier. At least I know I will. Nagtapos ang trial at nahatulan si Betty ng guilty. Napatawan nito ng 2 counts of second-degree murder. Nasintensyahan si Betty ng dalawang magkasunod na 15 years plus 2 years na pagkakakulong dahil sa iligal na paggamit ng baril. Nakatanggap naman si Betty ng daan-daan na liham mula sa mga kapwa babae na nagpapaabot ng kanilang simpatsya rito. Bagamat hindi nila kinokondena ang pagpatay, naiintindihan nila umano ang nararamdaman ni Betty dahil gaya niya sila ay mga biktima rin. At bawat kataga na binigkas ni Betty sa mga trial ay tagos na tagos sa kanilang puso, kaya sinubaybayan nila ito hanggang sa dulo. Ayon sa mga biktimang gaya ni Betty, hindi nagawang protektahan ng mga lawyers at judges ang mga ina na dumaranas ng legal na emotional terrorism. Noong 2017, sumulat si Betty sa show producer na isang dokumentaryo tungkol sa kanyang kaso. Una na nitong ipinahayag na wala siyang boses para ipagtanggol ang sarili. Doon ay muling pinanindigan ni Betty na ang kanyang ginawa ay self-defense at ito ay kaso ng domestic abuse kung saan dinanas nito ang labis na pangungontrol ng kanyang asawa simula pa lamang pagkakasal hanggang sa araw na mapatay niya ito. Sa isa namang pahayag ay sinabi ni Betty na ikinalulungkot nito na tawaging biktima sina Dan at Linda. Dahil kung mayroon mang biktima, iyon ay si Betty at ang kanyang mga anak. 2 tao ang namatay, ngunit 5 umano ang totoong biktima. Sa kasalukuyan ay 75 years old na si Betty at nakakulong sa California Institute for Women. Nag-file ito ng parole ng 3 beses noong 2010, 2011 at 2017. Kahit pa nasunod ang lahat ng kriteria sa kanyang parole sa mga nasabing taon, lahat ng ito ay mga pawang na deny pa rin. Kaya hanggang ngayon ay nananatili si Betty sa kulungan at tinawag nito ang sarili na isang political prisoner. Para sa judge ay hindi nagpakita ng anumang pagsisisi si Betty sa nagawang karumaldumal na pagpatay at hindi pa rin tinatanggap na siya ay nagkamali. Ang sunod na parole hearing nito ay sa 2032 kung saan ito ay 85 years old na sa mga panahong yon. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.